Talk about the pros and cons of real estate virtual assistant. Gusto ko yung sinabi dito niya or Depair, pressure na daw siya sa life. Hindi daw ba part-time ang Reva? Ang kagandahan sa Reva is kalmado ang buhay. So, yung mga task, kuha mo na siya, kaya mo na siyang gawin kasi paulit-ulit lang halos. So, whether ang gagawin mo is magtatawag ka, appointment setting, magja-general virtual assistant ka, offers coordinator, repairs coordinator, transaction coordinator, iisa halos yung process for every transaction. Kailangan lang talaga may attention ka to detail. However, I think downside to for some, especially yung mga naghahanap ng part-time na flexible because hindi siya ganun ka-flexible. Madalas, ginagawa ng mga clients, yung mga VAs nila is shift or naka-duty kapag ka business hours nila. So, hindi ganun karami yung nakikita ko na Reva na part-time, puro full-time halos. Tapos kung galing ka sa call center tapos gusto mo mag-transition to freelancing, this could be good niche for you to target. Tatargetin mo is appointment setting. Ginagawa mo sa call center, ganun din halos yung gagawin mo dito. Mag-script din siya. Again, it could also be cons kasi madami naman sa mga nag-BPO or call center is pagod na mag-call. Ang question na lang dun is, what if magko-calls ka pa din pero tama yung bayad? So anyway, if you guys want to join our real estate virtual assistants, we have a class this coming May. Punta na lang kayo dito sa profile ko, i-click nyo lang tong link na to. Pag mabubuksan nyo yung ating GitHub, ay alam si Popsil. So, live mentorship, hanapin nyo na lang 499 pesos, real estate virtual assistant. Hope this helps. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!